So now ay tayo po ay nasa bagong libro. After ng ating whole year, ng ating preaching about the Gospel of Luke, ngayon po ay nasa Gospel of John naman tayo. Now, Gospel of John ay kakaiba sa Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John. Kasi po, yung Matthew, Mark, Luke, ay sila ay halos nagkakapareho, no? Ang kanilang mga inpusan ay genealogy of Jesus. Pero when it comes sa Gospel of John, sinabi niya agad, si Jesus ay Diyos. Okay? Si Jesus ay Diyos. Hindi na siya nagkaroon ng tinatawag na family tree. So dito po sa John, ang ating theme for the month is a new beginning, a life transformed. Isang bagong panimula kung saan ang buhay ay na bago. Tignan mo nga katabi mo. Kasi nung January, sabi natin, di ba, nagkaroon tayo ng 21 days prayer and fasting. It's all about yung ating sinasabing New Year's resolution. Sabi ng iba, magda-diet na. Nag-extend pa ng kanilang prayer and fasting. No? So, palagay mo kaya, natuloy kaya, nabago kaya, o lumobo pa? Sarap kumain, no? Masarap po kumain. Pero yun nga po, we will have a 40 days prayer leading to our major prayer and fasting. It will culminate, it will start sa May 27, no? At matatapos tayo po ng July 5. Yung last week will be our week of prayer and fasting. Our major prayer and fasting kasi nga kailangan nating manalangin at lumuhod sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng mangyayari at lahat ng mga nangyari ay kalooban ng Diyos. Okay? Because God is in control. So now, ang ating pong pag-usapan today is the prelude. Authentic faith in the living word. Okay? Katulad nga, hindi nga ito katulad ng mga naunang gospel, itong si John, in the first chapter ng John, kinuha niya agad yung conclusion. So magsisimula yung chapter ng John sa 2, no? Kung papaano niya pinresent itong chapter 1. At yun nga po yung ating text ay matatagpuan po sa John 1 verses 1 to 18. Siguro po may mga Bible kayo. Kung wala kayong Bible, doon sa likod, meron tayong available na Bible, no? Masarap po ang salita ng Diyos. Kung tatanungin ko kayo, sino si Jesus sa inyo, ano kayang magiging sagot nyo? When people hear the name of Jesus, maraming Pilipino ang nagsasabi ng iba't ibang bagay. Sa mga believers, siya yung miracle worker. No? Pag tayo ay nangangailangan ng isang kasagutan na parang mahirap para sa atin, tayo ay tatawag sa pangalang Jesus. At sa kinagisnan natin religion, siya yung tinatawag nilang religious figure. Pag may mga procession, tama? Sino naka-experience ng ganon? Napupunta ka sa simbahan, ipapasok mo yung kamay mo, at merong nakaigang maitim, nakahoy, at ipupunas mo kung saan ka may sakit. Samantalang ang daming gumawa nun. No? Kasi naobserban ko, minsan nagpunta ako sa Quiapo para magpagawa ng salamin, pumasok ako sa simbahan ng Quiapo. Buti na lang, wala nakakita sa akin. Uy, may pastor nagsisimba sa simbahan ng Quiapo. Wala, naano lang ako, kahit laki ako Sampaloc, parang hindi ako nakapasok ng simbahan ng Quiapo. So, tinry ko lang at nag-observe. At yun nga, marami pala naka-stante siya, parang glass box, at merong butas na ipapasok mo kamay mo, at kung may basahan ka, pupunasan mo yung, sabi siya ng Jesus, na Nazareno, and then ipapahid sa katawan. So, naobserbahan ko. Okay? At sabi ng iba, siya rin ay isang great teacher, tinawag nga siyang rabbi. But according to the Gospel of John, Jesus is more than a historical figure. No? He is the eternal Word. Okay?
So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng isang pag-aaral patungkol kay Jesus? Sige, tingnan natin, may isang group, Barna Group, kung inyong alam, ito ay very reliable when it comes sa mga pag-aaral. So, nagkaroon sila ng pag-aaral. Okay? Pag sinabing all adults, ito yung 18 plus above before sila ay since 2028. Okay? Hanggang 2026. And then, the generation after that is mga nauna yung elders o the silent generation. 81 and above. Yung 81 and above, wala pa. Okay. So susunod ay yung boomers, 62 and 80, taas ang kamay. Umamin na. Para si Kuya Lito, ayaw pa umamin. Umahawak ng, di ba? Kuya Lito, bagong tinalang yung buhok mo, pero nadudong ka sa edge na yon. Okay? And then after the boomers, the Generation X, 46 to 61, taas ang kamay. Ayan. Tapos yung millennials, 30 to 45, taas ang kamay. Ako, maamin ako Di ba Kuya Jandex, amin tayo. Parang ayaw nyo maniwala na ako ay nasa millennial. And then, the Gen Z, 14 to 29, Gen Alpha. Ito sabi nila, all adults. Yung kulay itim, I believe Jesus was God. Okay? 56% sa all adults, millennial, 48%. Sa Gen X, 55%. Sa boomers, 58%. Sa elders, 62%. So kung makikita nyo, mula sa elders hanggang Gen X, bumababa hanggang millennial. Pero doon sa all adult, tumaas ulit. Bakit kaya? Bumababa, no? 62, 56, 55, 48, pero naging 56 ulit. Kasi, yun nga, itong mga all adults na ito, wala pa silang kabisihan sa buhay. They are all active in the church. Unlike pag sila ay nakatapos na nagkaroon na ng career, minsan ay nane-neglect na ang gawain. So ang sabi nila, yan nga, yung kulay itim, believe Jesus was God, at yung puti, somehow, ay hindi pa, religious, spiritual leader. Okay? Hindi siya Diyos, pero maaaring siya isang spiritual leader o religious leader at yung iba, not sure. Ano ba yung sumunod na ano? Ano bang kulay yun? Medyo light gray, light green. Tapos yung puti, not sure. So nakikita natin, iba-iba no, ang pagtanggap kay Jesus. Next, yung ating table. Next table. So I believe Jesus Christ was a real person who actually lived. Sabi na, totoong nabuhay. Okay, 92%. Ito yung all adult. Pagdating sa millennial, bumaba na naman hanggang gano'n na. Okay? So bumababa pagdating sa millennial mula sa elders. Tapos tataas ulit. And then, kung siya ay talaga nabuhay sa mundo, at siya isang tao, si Jesus daw ay nag-commit din ng kasalanan katulad ng ibang tao. The elders, ang sabi ron, yung kulay green, and then, hanggang sa millennial, bumaba na naman. Yung iba somehow, na siya nagkasala, at yung iba, hindi nila alam. So, iba-iba ang pananaw patungkol kay Jesus. Kasi nga, ang problema, ang tanong ay, who is Jesus and what does real faith in Him look like? No? Hindi talaga kilala si Jesus. Kaya nga po, itong sunulat nito ni John ay nagbibigay ng malaking contribution para sa record ni Jesus being a what? God. Ito nga ay isang supplementary at complementary sa sinulat ni Matthew, ni Mark, at ni Luke. Kaya nga po sabi ni Matthew, si Jesus is the Messiah, the King. We need to worship Him. Ang sabi ni Mark, Jesus is the servant to serve humanity, so we must follow Him. At sabi ni Luke, He is the only man among men without sin. So, emulate Him.
But John says, this is God in human flesh. Believe in Him. At 100 times sinabi ito ni John sa kanyang gospel. Talagang binibigyan niya din that Jesus is God in human flesh. That's why our takeaway for today, sige, ang ating takeaway for today is, basahin natin ng sabay-sabay. Okay. True faith in Jesus transforms both what we believe about Christ and how we live daily. Okay? True faith in Jesus transforms both our fundamental beliefs and our everyday action. Kasi nga po, yung ating pagkakilala kay Jesus, our theology, should matches our practice. Kung paano tayo nabubuhay. Kung ano ang pagkilala ng ating mga sarili kay Jesus, siya rin dapat ang nakikita sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin dapat kilala si Jesus, talagang dapat ay isinasa buhay. That is what? Authentic faith. Kaya nga po, balikan natin kung paano sinulat ito ni John. In chapter 1, verses 1 to 2. Buksan niyo po yung ating mga Bible at basahin natin. Sabi dito, ng pasimula ay naroon na ang salita. In the beginning was the Word. In the beginning, same na sinabi doon sa Genesis. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. So the word is referring to whom? To Jesus. That's why kahit na hindi pa siya nagkatawang tao, when God said, "Let there be light," andun na si Jesus. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga nung create ang tao, let us make man in our own image and likeness. So nakikita natin dito, yun nga, it will progress, no? Sa mga susunod chapters, paano ito ipe-present ni John in detailed na kwento, narrative. Kaya nga po, everything na makikita natin patungkol dito sa sulat ni John, before time, matter, and history began, nag-e-exist na si Jesus. He was not created. He is God Himself in perfect relationship with the Father since the beginning. Since the beginning, siya ay naroon na. That's why if Jesus is truly our God, our faith cannot be casual. No? Anong ibig sabihin na casual? Lack of serious intent, irregular, or occasional. Ayun nga, kasi nga hindi kilala si Jesus. That's why we must always worship Him because He deserves it. We must trust. We must put our trust in Him being a God. And we must obey. No? We must submit to Him. Ang problema, mahirap mag-obey, mahirap magtiwala, mahirap mag-worship kung ang ating faith ay faith lang ng isang nakakakilala na ang Jesus ay pinanganak ng December 25, ipinako ng Holy Week, at nabuhay ng Easter Sunday. Okay? Kaya nga sabi nila, ang tao raw sa isang kanyang buong buhay, pumapasok sa simbahan ng 3 beses lang. Kailan? Pag siya ay bininyagan. Pangalawa, pag siya ay bago pa pag namatay. Kinasal, di ba? Binanasan, at panghuli pag siya ay namatay na. Kasi nga walang malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Okay?
So, Jesus is the eternal Word. Jesus is the eternal God. Because, ano sabi? And the Word was with God, and the Word was God. Kaya nga po, every word na lalabas sa atin, dahil si Christ ay nasa atin, must be what? A word of blessing, not curse. Because that is the word of God. Kaya every time na makakasalubong kayo, speak blessing. Every time na nagagalit kayo, speak blessing. Every time na kinukutya kayo, speak blessing. Sabi ni Ate Melanie, parang umirap. Paano kaya yun? Di ba? When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we must be aware of every word na lalabas sa atin. Sabi ko nga, every time na kayo naglalakad, meron kayong dalawang pail na laging hawak. A pail of gasoline and a pail of water. Every time na may mga triggers kayong madadaanan, anong gagamitin nyo? A pail of water or a pail of gasoline? Para pagsiklabin ba yung sitwasyon o kontrolin yung sitwasyon? Di po ba? Of course, may mga triggers tayo. Minsan, yun nga, marirealize natin, huli na yung ating mga nagawa, pagsisisi. Kaya nga po, madalas sa mga road rage, ang sabi nila, mabuting tao naman po yan eh. Kaya lang talagang umabot na sa sukdulan. Kaya be aware, mga kapatid, every time na tayo magsasalita, ang sana maririnig sa atin is a word of blessing. Number 2, in John 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Through Him all things were made, created. Without Him nothing was made that has been made. So, lahat ng nakikita natin ay ginawa ng Diyos. Pikit nyo yung mga mata nyo. Pikit nyo yung mga mata nyo. Imagine, i-visualize nyo yung pinakamagandang lugar na puntahan nyo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng Boracay, puti-puti ang buhangin. Ang ganda ng Mount Fuji. Sa Japan, kung sino nakapunta ng Japan. Di ba ang ganda? Lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. For us to what? For us na makita at ma-appreciate lahat ng kagandahan na yan. Ang problema, pag-harap tayo sa salamin, ang ina-appreciate natin kagandahan yung ating mga nakikita sa salamin. Uy, ang pogi-pogi mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga. No? Kinakausap ang sarili. Sinong ganun? Pag umarap sa salamin, umamin na. Umamin na. No? Di ba? Pag nakaharap sa salamin, totoo naman, maganda at pogi. Kasi bakit? God created us in His image and likeness, in His righteousness and His holiness. Hindi po physical, ha? We are created in His holiness and righteousness. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, nagmamanifest ng ibang aura. Aura ng kabutihan, aura ng katapatan ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Ang ganda-ganda tignan, ang pogi-pogi tignan. Tignan mo dali. Appreciate mo naman, sabi mo, uy, ang pogi mo ngayon. Uy, ang ganda mo ngayon. Sige na. Maniwala kayo. Diba? Because God created us. Because He made you, He understands your struggle and your future. He is the designer of all things. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. No? Mahal ka ni Jesus. Lahat ay nag-exist, the stars, ocean, mountains, and even
our human lives. Lahat yan ay galing sa Panginoong Diyos. Pero nakakalungkot nga, this week, 2 pastor ang namatay. Nakakalungkot, no? Isa sa aksidente, isa sa atake sa puso. So, ganun talaga ang buhay. Pero ang kagandahan nga, hindi sila kawalan, but yung legacy, no, na iniwan nila ay talaga makikita sa mga bawat simbahan na kailang panginangungunahan. So, Jesus is the creator of everything, tangible or mga dreams natin. Yung mga vision na meron tayo, lahat yan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon to motivate us sa kahit sa nangyayari ngayon sa ating mundo na parang full of uncertainty, full of anxiety, full of worries. Ang kinagandahan niyan, meron tayong lahat blessed hope. Amen? Kaya wag magmukhang pasas. Magmukhang ubas. Kasi ang pasas ay maitim, kulubot, at hindi, parang hindi masarap kainin, di ba? Unlike pag-ubas. So, tanda natin, ang sabi, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Lahat ay nangyari, lahat ay na-create because of Jesus. And number 3, John chapter 1 verses 4 to 13, but we will focus on 4, 5, and 12 and 12. Okay? In Him was life, and that life was the light of all mankind. Sa Kanya ang buhay. At yung buhay na yun ay nagbigay ng kaliwanagan sa sangkatauhan. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Para bang nasa loob ka ng isang madilim na space, tapos bigla ka nagsundin ng posporo. Alam niyo yun? Biglang lumiwanag kahit na napakalit lang ng apoy na hindi kayang ma-overcome ng dilim yung liwanag na yon. And then He came to that which was His own, but His own did not receive Him. May nag-reject sa ating Panginoon. Kahit na sa isang buhay na nagbibigay liwanag, meron pa rin nag-reject sa Kanya. But ito yung maganda. 12. Yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng naniwala, ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Anak ng Diyos. Ba't kayo nagtatawanan? Parang, Mami D, ba't natawa ka sa mukha ni Jethro? Anak ng Diyos yan. Di ba? Alam nyo, sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman, kaingayan, kaguluhan, full of uncertainty, puno ng kasalanan, Jesus is the true light that gives life to everyone. Di ba? Para bang mabubuhay ka ngayon, gigising ka ng isang umaga, hindi mo alam kung magkano na ang presyo ng bilihin. Tama ba mga nanay? Hindi alam ng mga tatay kung may uuwi pa sa kanilang mga pamilya. Dahil sa taas ng bilihin, same pa rin yung salary at may mga loan, wala na halos maiuwi sa pamilya. Tapos may pinapaaral. Ang hirap pa naman magpaaral ngayon, ang mahal. No, mga nanay? Pero salamat sa Diyos. He is the source of life. That's why, so those who reject Him, ay talagang mapupunta doon sa sinasabi nating sitwasyon na ganon, kawalan ng pag-asa. But those who believe in Him, that those who receive Him, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi ni King Solomon, wala akong nakita anak ng Diyos na nagkulang, naghirap. Wala.
Of course, minsan may challenge tayo sa ating pang-araw-araw. Pero, si Jesus 40 days nag-fast. Kaya kung walang pambili ng ulam at bigas, mag-fasting. Pastor, 40 days, si Jesus kaya eh. Ba't tayo nyo yata? Tapos nakakaamoy kayo ng ganyan sinaing, ano? Kuya Edgar. Di ba? Alam nyo, sabi sa fasting, pag 14 hours ka nag-fast, may benefits to sa ating katawan, yung ating sugar, maayos. Okay? Pag nag-fasting ka more than 14 hours, may mga ganun eh. May benefits, but most of all, bakit tayo nagpa-fasting is because the source of life na tinatawagan natin sa ating mga pangangailangan, kasi sinasabi natin, Lord, mas mahalaga itong sinasabi ko sa iyo, Lord, pinapanalangin ko kaya sa appetite ko. That I'm willing na magutom kasi yung mahal ko sa buhay, nagdaranas ng matinding challenge sa kanyang kalusugan. I don't care kung magutom ako, Lord. Pakinggan mo yung panalangin ko because you are the source of life. Dumating na ba kayo sa puntong ganon ng pananalangin? Na kaya niyong isang tabi yung kailangan ng katawan nyo just to really deal with the Lord, yung kanyang mercy, yung kanyang grace, yung kanyang healing power na mapunta doon sa ipinapanalangin mong mahal mo sa buhay. Kasi naniniwala tayo na isa ang Diyos na tunay na nagbibigay ng buhay. But of course, hindi natin alam ang kalooban niya. But one thing for sure, lagi kong sinasabi pag aking panalangin, Lord, ihanda mo ang puso ko. Thy will be done. Ganun lang talaga ang buhay. Pero yun nga po, masarap maintindihan na He came to give us a new spiritual life that darkness cannot overcome. Kahit anong gawin ng kaaway na pandaraya, hindi niya tayo kailanman kayang agawin doon sa joy, doon sa salvation na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ngumiti ka, ngiti. Ngiti ka naman. Ayan. Di ba? Ngiti tayo because our lives, no, ang nagde-define ng ating mga buhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi yung ating situation. Tanda natin mga kapatid, hindi tayo exempted sa lahat ng mga challenges sa buhay. But hindi rin naman tayo exempted sa grace and mercy of God. Yun ang maganda ron. No? Ang promise niya, hindi kanya iiwan at pababayaan. Hindi niya sinabi na aalisin kita dyan. No. Hindi niya sinabing hindi kita padadaanin dyan. No. Ang sabi niya, pagdaanan mo lahat ng ito, kasama mo ako. That is a relationship. Very intimate relationship to the one na nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya kung kilala ng maraming tao, itong relationship na ito meron tayo sa ating Panginoong Hesus, talagang magiging maayos ang mundo. Magiging maayos ang mundo. Now, Jesus revealed, sige nga kuya, pa-adjust. Yan, di ba? This is the source of life. Okay? Many people know about Jesus but have never truly received Him. Kilala nga ang ating Panginoon Jesus, pero talagang walang maayos, walang malalim, at hindi talaga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sana kapatid, hindi tayo ganun. Kilala natin kung sino yung ating tinanggap na tagapagligtas. Kasi nga, ang gusto nating lahat, tawaging anak ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos. At marami sa atin gusto natin yung ganun. We belong to a clan na talagang
ipinagmamalaki. Ayaw natin ng isang clan na medyo may problema when it comes saan. Di ba? Sa mga tinatawag nating kaguluhan, di ba? Ang gusto natin, kasanib tayo ng isang clan na talagang well-respected, orderly, talagang tinitingala. Pero sa ating Panginoon Jesus, ang importante, sa ating pagtanggap sa Kanya, it doesn't matter kung ano yung clan mo, kung saan ka galing. What is important is your personal relationship with the one who created you. Personal relationship. It doesn't matter kung anong clan ang pinanggalingan mo. That's why Jesus called the Redeemer. Hindi man maganda yung pinaggalingan ng ninuno mo, hindi man maganda pinaggalingan ng mga lolo't lola mo, ng mga tiyuhin mo, but He can redeem it for you. Naniniwala ba kayo ron? So, Jesus reveals the Father. John 1:14 to 18. But we will focus on verses 14 and 18. Ang sabi dito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only Son, who came from the Father full of grace and truth. No one has ever seen God. Walang nakakita sa Diyos but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. This is the one of the most powerful truth in Scripture. That God became human and He dwells amongst us. Pinaka-powerful yun. Isipin nyo, Diyos, the Creator God, nagkatawang tao at namuhay na kasama dito sa mundong ito. Namuhay si Jesus na kasama ng maraming tao. Although hindi sa panahon natin ngayon, sa panahon noon, pero lahat tayo ay nananampalataya na siya ay isang Diyos. Full of grace, full of truth, and full of love. Amen? Kaya nga mas papalad tayo kaysa sa mga nakakita, nakausap, nakarinig kay Jesus nung panahon niya na nireject siya. Tayo hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo dahil may salita ng Diyos. And the Word was with God, and the Word was God. Kaya napaka-makapangyarihan ng Bible. Napaka-powerful. Kung truly magkakaroon tayo ng time to really meditate it day and night for us to have this life of prosperous life and, sabi, di ba? Abundant life. Kagabi, may ka-PM ako, alas 12 na ng hating gabi. Nagpapalitan pa kami ng messages patungkol dito sa salita ng Diyos. Sabi niya, Tito, kasi hindi ko pwedeng basta tatayo na hindi ko pag-aralan ng salita ng Diyos at ang makikinig ay mga anak ng Diyos. Grabe, no? Yung conviction ng taong ganon. Natatakot siyang tumayo sa harap kasi baka hindi niya masabi yung true, yung intentional, yung intention ng author kung anong ibig sabihin doon sa word na yon, doon sa passage na yon. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya hindi madali ang maging teacher of the Bible, maging preacher. Hindi madali kasi nga it's all about the true intent of the author ang gusto nating ipalabas. Hindi yung kagalingan ng nag-speak, hindi yung kanyang charisma, but it's all about the very Word of God. Okay? The very Word of God. Kaya nga dito sa church, yung ating mga preaching talagang ang bawat book of ng Bible, dinadaanan natin, ina-expound, dinadissect para maintindihan natin talaga sino ang Diyos sa atin at ano ang gusto niyang sabihin para sa bawat isa sa atin. And this is mga small group. Doon natin pag-usapan yung mga application. Ano ang aking takeaway? Ano ang magiging epekto nitong mga salita na ito ng Diyos sa buhay ko para ako ay maging katulad ni Jesus? No? Full of grace,
full of truth and full of love. Ito yung sinasabi natin na salita na naging flesh, na yung glory ng Father, na hindi pwedeng makita ni Abraham, na gusto niyang makita ni Moses, na hindi pa pwede, mamamatay ka eh. Pero dadaan ako nakatalikod. Sabi niya kay Moses. Kasi hindi pwede makita ganun kabanal ang Diyos. Pero kailangan magkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus para once and for all matapos na lahat ng sacrifices na binibigay ng tao para ma-please ang ating eternal God. Once and for all. Ganito kahalaga ang krus. Once and for all. Tapos na. Wala ka nang gagawin. Natanggapin mo lamang si Kristo, mamuhay ka para sa Kanya, magpagamit ka sa Kanya, bahala na siya sa iyo. Alam niya kung saan Kanya dadalhin. Alam niya kung saan Kanya sasamaan. Alam niya yung Kanyang regalo na buhay na walang hanggan. Sino sa inyo nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Natanggap nyo na. Natanggap nyo na. Now, being with Jesus is being with Him now and hindi pag namatay tayo. Now pa lang, ngayon pa lang kasama na natin si Jesus when we accepted Him as our Lord and Savior. Hindi pag namatay ka, tsaka pa lang makukuha yung eternal life, hindi. That's why kaya nga pag inaasar ka ng katabi mo, nakangiti ka lang eh. Pag inaasar ka, di ba, ng maraming tao, nakangiti kasi, why? Alam mo yung standing mo before God. Alam mo na ikaw ay nasa piling ng Diyos. Kahit na nasasaktan ka, nahihirapan ka, alam na alam mo, si Jesus ay nasa iyo. Amen? So, the power that rests inside of you, you have all the powers. Lahat tayo meron. Diba? The Spirit na nagbuhay kay Kristo mula sa mga patay is the same Spirit that is in us. Because of Jesus. That's why kung maraming tao nagtatanong patungkol sa Diyos, we can point to Jesus Christ. At pwede natin sabihin, kilalanin mo si Jesus, makikilala mo ang Diyos. Paano kung makikilala si Jesus? Pag tinanong kayo, ano sasabihin nyo? Paano kung makikilala si Jesus? Bibigyan kita ng Bible, basahin mo. Ganun ba? Paano ginawa ni Jesus para makilala siya ng maraming tao? Sumama siya sa maraming tao. Sumama sa kanya yung kanyang mga disciple. Ipinadaman niya ang kanyang pagiging isang mapagmahal, mapagpatawad, mapagtanggap, mapagmilagro, mapagbigay lunas na Diyos. Kaya paano makikilala si Jesus? Be interruptible. Pag may mga opportunities na bigla na lang dumadating ang mga tao sa inyo, makakilala nyo, kaibigan nyo, ka-workers nyo, biglang nagtanong, that's the time na bigyan nyo ng pansin. Be discerning. No? Yun na yun eh. Binibigyan na ng Panginoong Diyos yung pagkakataon na makilala siya sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Yung ating mga patotoo. Kaya lagi ko sasabi sa inyo, yung Acts 29, sino nakakaalala ng Acts 29? Wala pang Acts 29 hanggang Acts 28 lang. Kasi Acts 29 will be your life story. Nababasahin ka dun, Maggie, sa Acts 29, na si Maggie ay anak ng Diyos at dahil sa kanya maraming tao nakakilala kay Jesus. Ikaw magsusulat nun, Acts 29, Ate Annie. It will be your story. Gagawa tayo ng istorya natin. Pero si Diyos ang Panginoong Yesus ang maitataas. Okay? Now, having learned all of this, that Jesus is the Word became flesh, is the Creator God. Okay? Siya rin yung nag-represent sa Father, ni-reveal sa Father, at siya rin yung source of life.
Kailangan natin maintindihan ito mga kapatid, yung authentic faith. Authentic faith is life that transforms sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating mga community. At ang isa rito ay yung pagiging humble. Real faith admits, Lord, kailangan kita. Kailangan kita. Why? Because we need Jesus healing, we need Jesus forgiveness. Kailangan natin ng tulong ni Jesus. But the problem is, the pride is the biggest roadblock of that faith. Diba? Kaya tayo ayaw humingi ng tulong kasi sa ating mga pride. Hirap ka na ayaw ka pang humingi ng tulong. Kung nahiya kang humingi ng tulong sa kapwa-tao mo, lumapit ka sa Diyos. Hindi ka niya i-reject. Authentic faith values people. Maraming tao, minimeasure ang value ng tao, okay? Yung success ng isang tao to their assets. O yung tinatawag nating kakayanan. Okay? Pero ang tunay na measurement ng ating Panginoong Diyos, yung ating pananampalataya, how we treat people. Nasa iyo naman ang lahat ng meron sa mundo, pero kung ikakapahamak ng iyong kaluluwa, ang lahat ng iyon ay bali-wala. Kaya ka pinagpapala ng marami ay para gawin kang channel of blessing. Gawin kang channel of blessing. No? Kasi nga po, authentic faith invest time in relationships. Nag-i-invest ng time sa relationship because relationship matters and love matters because God is love. We are created for a relationship. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-isa. Andito ako. Mahirap pa nag-iisa. Bakit? The enemy is like a roaring lion seeking whom he might devour. Ang isang leon hindi atake pag yan ay nasa yung kanyang target ay nasa karamihan. Pero pag naliligaw yung isa na yon sa karamihan, doon sa kawan, doon nagkakaroon ng pagkakataon, ang leon ay umatake. Kaya pag ang bawat isa sa atin ay medyo umihiwalay, lumalayo, nag-isolate, doon malakas ang kaaway. That's why we need to be always in a community. To protect one another, to care for one another, to serve one another, to pray for one another, to carry each other's burden. Mahirap mag-isa. Mahirap. Mahirap mag-isa. Kailangan natin ng katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay. Mahirap. So, value people. Authentic faith trusts God's word and His guidance. Because real faith seeks God's perspective. Kung tunay na niwala ka sa Panginoong Diyos na siya ay isang makapangyarihang Diyos, hihingi ka ng tulong sa Kanya at susundin mo yung Kanyang initiative, yung prompting ni Holy Spirit. May pag-uudyok, may conviction. But the problem is, sabi nga, many reject Him. Kasi why? Na-expose sila pag sila ay nasa liwanag. That's why the best version of you is not about you. It's Jesus in you. Meron ka talagang best version eh. Why? Kasi because of His word and His perspective. Kaya minsan lumalabas sa mga isipan natin, sa bibig natin, lumalabas sa ating mga buhay si Kristo kasi nga po we are
authentic in our relationship with Him. And because of that, nagkakaroon ng joyful trust. Na kahit na mangyari, Lord, alam ko, ikaw ay may control. Dahil nga ang Pilipinas sa ngayon, grabe yung ating inflation rates, ang daming family problem, even sa believers family, ang daming problema. Ang dami. At ganun din sa ating mga kalusugan. Pero yun nga, the joy is the ability that God has given us to remain still in the midst of a problem. Yung greater joy that we have, di ba? Sabi sa Proverbs 16:11, the joy that we have in Christ, in God, that gave us satisfaction and contentment, di po ba? Mahirap hanapin ng joy. That's why maraming tao, kahit na sila ay may kaya, hindi makabili ng joy. The satisfaction, the contentment of life, kasi sa Panginoon lamang matatagpuan ito. Kaya ka nga nakakatulog ng mahimbing kahit ikaw ay kinakapos. Kaya ka nga nakakatulog ng mahimbing kahit ikaw ay may pinagdaraanan. Kasi meron kang inner joy na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan na nasa iyo. Tama ba mga kapatid? Joyful trust. The challenge is not simply whether we believe in Jesus, but whether our lives reveal authentic faith in Him. Hindi challenge yung believing eh. Ang challenge is to really, that faith na mag-manifest sa atin, na maging evident sa buhay natin, na anuman ang pinagdaraanan ko, alam ko, kasama ko si Jesus. That's why the message of gospel, nga po, in John 1:1-18, na nire-remind tayo lahat that Jesus is the eternal Word. Jesus is the eternal Word. He created all things. Okay? He gave us life to those who believe. Tandaan natin ha. He gave us life to those who believe. And He's the revealer of God. He's the revealer of the Father. So, ang sabi doon sa kanta kanina, di po ba? Yung, it's our breath in our lungs that we put out our praise. Tama ba? Di ba? Jesus' breath in our lungs. Bakit tayo nagpupuri? And Jeremiah said in chapter 20, there's a fire burning inside of me that I can't contain it. Ang sabi ni Jeremiah, naghuhulagpos itong init nito, itong apoy nito na sa aking katawan na hindi ko makontrol. It's because of God in Him. It's because God in Him. Kaya nga po, kung meron talaga tayong tunay at malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, we have all this power and courage and boldness to really share His Word. Kaya nga po, we will focus on that sa ating 40 days prayer that leads to our prayer and fasting dito po sa ating mid-year na ating ginagawa every year. No? Na isisigaw natin na hindi natin mapipigilan pag ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan natin lahat ng ating nasa paligid that God entrusted to us, those people, ay tatanggapin siya bilang Lord and Savior. For us to understand this, panoorin natin isang video. Yan. Okay? Panoorin natin isang video, isang atheist. I came to America with only $50, knowing no one. I came to America with only $50, knowing no one in this country could hardly speak English, even though I was poor, but I was happy because I was free. Dr. Ming Wang is an internationally acclaimed laser eye surgeon.
who has pioneered multiple vision correction techniques. His life story is told in the film Sight. When he came to America as a poor Chinese immigrant, he saw only opportunity and eventually earned a PhD in laser physics from MIT and an MD from Harvard. I came from China as an atheist. I believed nothing but science. I was studying the structure of eye in med school, and I realized that the human eye is so complicated. Trillions of cells has to line up perfectly for visual signal capturing and interpretation. If any one of those cells gets out of line, the person will be born blind. So I had a big problem, and the atheist me at the time, that how could so many cells form in such a short period of time out of randomness? So I kept on asking a professor, and he said, "Ming, what's a cross street?" I said, that's a car. He said, "What's the difference between a car and a human eye?" As a human eye is a lot more complicated. He said, "Okay, can you imagine how random pieces of metal form itself into a car?" I said, "No way." And he said, "How about human eye?" So right there, he opened a window in my life, making me realize that it was formed with a specific purpose for vision. So there's a designer, a creator behind that. And I start with my journey believing first there's a creator, there's a God, and later on, more specifically, the God is in the form of Jesus Christ. And Christ has died for our sin so that we could have a chance for eternity. Dr. Wang began his career at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Okay. Sipin nyo, no? Atheist. Dahil sa kanyang pag-research about human eye, sabi niya, konting mali lang, konting disalignment, pwedeng mabulag ang tao. Sino itong great designer na ito? Na napaka-specific, napaka-detailed, para ang lahat ng tao ay makakita. Ito yung maganda sabi niya. Sabi niya, I was poor, but I was happy because I am free. Mahirap ako, pero masaya ako kasi ako ay naging malaya. Kayo tayong lahat. Sana naging malaya tayo ngayon sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Jesus. No? Maaring may dala-dala ka ngayon, hindi ko alam kung ano yung struggles mo, anong challenges mo. Hindi ko alam kung ano ang maaring mga dahilan. Pero one thing for sure, mahirap man yan. Maging masaya ka kasi naging malaya ka sa mas mahirap na pwede mong puntahan kung wala si Kristo sa iyo. Let us pray. Lord, maraming pong salamat sa magang ito. Nakita namin, Panginoon, how John introduces this passage, O God, na alam namin sa madating na linggo ay magiging exciting pa. Kasi nga po, Lord, i-reveal mo yung isang tunay na identity mo kung paano ikaw ay isang salita, katawan, tao, na-represent mo ang iyong Father, O Jesus, to give us life to the full and to take us, O God, from darkness into light. Lord, we thank you for your faithfulness and goodness, O God. We thank you, O God, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi mo itinago ang iyong mukha sa amin. Lord, makita mo ang bawat anak mo ay patuloy na sinisik ang presence mo through your word. That we will always consult your word, O God, in times of our decision, in times of our challenges, even in times of our small winnings, Panginoon, small victories, makita namin na andudong kami sa iyong banal na harapan. Because your presence, O God, means so much for all of us. Lord, would you bless us, O God, with supernatural faith. Faith that truly holds us in times of challenges.
in times of darkness, in times of uncertainties, O God, makita mo na ang bawat kamay ng mga anak mo ay nakakapit sa iyo. Dakilang Diyos, wala kaming ibang makakapitan kundi ikaw lamang. Lord, sumisigaw kami, Lord. We need you. We need you, O God, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Dahil ang buhay na ito, mapasa amin man ang lahat ng yaman ng mundo, God, sa sabi mo, kung ang aming mga kaluluwa ay mapapahamak, ang lahat ng iyon ay baliwala. O Jesus, continue to speak to us and through us. Holy Spirit, consume us, O God. Consume us. That this burning fire inside of us ay talagang, Panginoon, aalagpas sa aming mga puso. Aalpas, Panginoon, sa bawat tao na ibibigay mo sa amin upang nang sa ganun, Panginoon, maintindihan ng maraming tao na may pag-asa sa mundong ito. We love you, Lord, and thank you for loving us first. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.